Hello po mga kapatid. Good morning, magandang tanghali at magandang gabi. Welcome na welcome po sa Papong TV. Maraming salamat po sa pagpasyal at syempre maraming salamat po dyan sa mga tumatangkilik ng ating mga relationship vlogs, yung mga travel natin before, mga lumang video at syempre po yung mga stories natin about the great Michael Jackson. Maraming salamat being his butler when he was in the Middle East. Maraming salamat po sa tumatangkilik. Syempre po sa mga sumusulat sa atin dyan at ang mga nagtatanong, nag-i-inquire about sa relationship nila, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, habang ako po'y nag-iisa at bago matulog sa gabi, lagi ko pong binabasa yan, ina-analyze ko pong mabuti, pinag-aaralan ko mabuti kung saan po ako makakapag-reach out, kung saan ko po kayong mag-guide, matutulungan. Ako po ay talagang willing makatulong sa mga taong ganyan. Damandama ko po yung yung sakit, yung hirap. Kaya ngayon, ang topic natin ngayon is about relationship. At yung relationship na topic natin ngayon, medyo almost related din sa mga pinagdaanan natin. Parang karugtong din. Kaya lang, ito po ay makakasagot siguro sa maraming katanungan at pwede nyo rin pong maging arsenal para matulungan ko po kayo dun sa mga gusto nyong ligawan. Siyempre po, si Papong TV nga po pala, ay dating relationship coach. Writer po ako doon sa isang relationship website na storiesbeyond.com, tsaka po yung Men's Recreation. Unfortunately, wala na po siya ngayon before I went to Thailand. Pero yung dinidiscuss din po natin ngayon, yun din po yung almost mga topic natin. Yung mga isinulat po natin. Kaya lang, in English po yun. Ngayon po is sa local language po tayo nagpapaliwanag. So, ayun. Pero bago pong lahat, bago nating simulan, bago nating talakayin yung topic natin ngayon about relationship, syempre po, dito po muna tayo lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun First and foremost, alamin po muna natin mga utol kung ano po yung pinaka-bottom line, yung pinaka-problema. Ang relationship naman, isa lang halos sa lahat ng klase ng relasyon, isa lang naman po talaga yung halos pinagmumulan. O yung halos pinagmumulan. Ano po ba yun? Lack of feelings o walang feelings? Yung feelings lang talaga, yun lang talaga. Kasi bakit? Pagka meron po tayong feelings, kahit ano po yan, kahit na mahirap, mayaman, o nandun kayo sa kabilang ibayo, nasa kabilang dakon daigdig, nag-aabot po yan, nagkakaroon po ng connection. Ang problema po kasi pag kulang, lack of feelings, walang feelings, disconnected po. Yun po ang problema. Ngayon, susolusyonan po natin yan. Parang ganito na. Hindi, Papong saglit lang. Mahal ko siya eh. May feelings naman ako. Yes, malakas po yung signal nyo. Kapatid, ako po ay naniniwala doon na malakas po yung signal natin. Pero ang problema, yung other side po kasi choppy. So hindi po siya nagko-connect. So nahihirapan po siya. Alam niyo po kung mas mataas pa po sa 25 Mbps po ba 'yon? Kahit po bumabagyo, nagko-connect po tayo. O di ba? Dahil maganda yung daloy ng connection. So dito po tatalakayin po natin ano po ba yung pwede nating gawin para mag-connect siya. Kasi yun lang naman talaga yung pinaka-main problem binasted ka, naghiwalay kayo, ayaw kang makita, or parang iniiwasan ka, feelings lang yan Kasi kung meron pong feelings, kahit saan yan, kahit natutulog ka, kahit na pagod yan, kahit na kahit na bugbog sa trabaho yan, pupuntahan ka niyan o tatawagan ka niyan, walang pwedeng pumigil. Nagrarason lang kung hindi. Pero kung tutuusin, solid na solid yan. Wala pong pipigil kung talagang merong enough feelings. So, na i-breakdown ko po rito mga utol is connected po dun sa no contact lesson natin. Di ba? Kasi ang pinaka-solusyon po dyan, pagka tipong nararatel na po, magulo po ang lahat, silence. Complete silence. Marami pong kokontra dyan. Sasabihin nila, Papong, silence. Inihirapan nga ako. Gusto ko siyang makita. Naiintindihan ko po yun. Right after a breakup, or right after na-dump kayo, or sa isang rejection, di ba gusto natin yung pumunta kagad doon at makita kagad natin siya, makaharap kagad, may paliwanag natin, makausap natin. Pero sa totoo lang, once nung sinabi niyang no pa rin po ang magiging sagot. Kahit po lapitan po natin yan, kahit po tawag dito, talagang harapin natin yan, sabihin natin, gagawin ko ang lahat, nagbago na po ako, in 1, 2, 3 days, ako po'y naging new person, no pa rin po ang isasagot. Sabihin po natin na, hindi, binago ko na yung ayaw mo. Normally po kasi, ito tip lang. Yung mga sinasabi po nila na ayaw nila or nagkamali tayo, minsan hinahanapan lang po tayo ng dahilan. Agree po tayo dyan, 90% I'm sure. Ginagawa lang pong dahilan. Tayo naman, bilang
ano natin, dedicated person dun sa relationship is nag-i-strive tayo na baguhin yun. Pero actually, hindi po yun yung reason. So, nangyari po dyan, ipipilit po natin. No pa rin po ang isasagot, mga utol. Malaking big no. Ano po ba talaga ang dapat gawin? After isang rejection, after isang breakup, after na-dump ka, o di ba? Ano ba talaga? Silence. Anong dapat gawin? Wala. You don't have to do anything. Nothing. Alam ko maraming kontra po dyan. Hindi po yan applicable sa lahat. Pero majority po niyan is matutulungan talaga. 95% let's say, matutulungan. Kasi nga magulong utak natin, magulong utak ng kausap natin. Specifically, for example, babae. Silence. Nothing. Wala tayong dapat gawin. Bakit? Po natin, for example, hindi po tayo naniwala dun sa silence. Talagang ipinaglaban natin. Kasi yun ang sabi sa previous mga movies na napanood mo, ipaglaban mo, di ba? Which is not true, sorry. Hindi po talaga totoo. Ano po ang mangyayari? Magmumukha po tayong desperado. Number 1, desperate person. Wala pong taong gustong kumausap o sumama o sumunod man lang sa isang taong desperado. Yun po ang totoo, mga kapatid. Number 2, needy. Parang tayo nagmamakaawa, begging tayo. Napaka-needy natin. Sa mga kaibigan nyo, or even kahit sa kapatid nyo mismo, no? Pag needy yung kapatid nyo, di ba, pinagsasabihin nyo, huwag kang ganyan, bro. Hindi dapat. Hindi ka dapat needy. Although lahat tayo may sariling pangangailangan, pero iba yung term na needy. Kung maintindihan nyo, talagang negative impact po siya. Next po dyan, pangatlo na po yata, mukha kang miserable. Pag pinagpilitan mo, sinabi na nga niyang wag, sinabi na nga niyang no, miserable po ang dating natin. And pagka tayo po yung mukhang miserable, this goes to number 4, scary. Takot na po yung babae sa atin. Kumbaga nakakatakot na po tayong tignan. Hindi na po tayo yung dating pumupunta doon na naka-polo sport, na naka-t-shirt. Mukha na po tayong yung alter ego nyo, nakakatakot na. O di ba? Scary na po tayo. And yung mga babae po, napakabilis po nilang matakot. Yung po yung fear nila. And mahina at obsess. Kumbaga, weak. Pagka mahina ka, ibig sabihin, ito pa lang, hindi na kaya. O, di ba? Sinabi ko na nga na no muna, this is not the right time, humanap ka na lang ng iba, napaka-weak at obsess. Kumbaga, parang pinipilit nyo talaga. Hindi lang po kayo magmumukhang miserable or obsessed sa harapan po niya, even sa friends. At lalong-lalo na po yung pinaka parang ayaw natin in front of the parents, syempre, yung pamilya. Akala natin pagka kinausap natin yung pamilya nila, nagsisimpati sila sa atin. Yes, of course. Kasi 'di ba, may feelings din yung mga magulang, pero lagi nilang sasabihin, anak po namin yung magde-decide eh. Iho, anak po namin yung magde-decide. Kasi walang magulang na magsasabi na, "Hoy anak, bakit hindi mo pinatulan si Ronaldo?" O, di ba? Walang ganun. Kasi ako may daughter din ako eh. Siyempre, kung ano yung sa anak ko, susuportahan ko. I will always support. Yun po yun. Try to imagine, wag po kayo magtatampo sa akin. Pag-isipan po natin, meron po tayong anak. At yung anak po natin, sinabi sa'yo, Papa, ayaw ko talaga eh. Pupwersahin po ba natin yung anak natin dun sa pag-iisip niya? Siyempre, sabihin ng anak niya na, for example, Pa, gusto ko mag-aral muna. Uy, siyempre, susuportahan mo yun. Hindi mo sasabihin na, hindi, anak, iset aside mo yan. Si Ronaldo muna, intindihin mo. Walang magulang nagagawa po ng ganun. Wala pong magulang nagagawa po ng ganun. Kasi, lagi pong iisipin ng magulang, someday, baka, di ba pwede? Laging advice lang po sa'yo, anak, iho, baka hindi pa ngayon. Pero, you're such a good person, baka po sa susunod na henerasyon or baka pagdating ng araw, di ba? Lagi pong ganun. Pero wala pong magulang na magsasabi ng, anak, ganito ang dapat mo sundin. No. Ang silence po, napaka-importante niyan. Napakahalaga. Kahit noon po, mga politicians or kings, ginagawa na po nila yan pag hindi sila nakakapag-decide. Halimbawa, mayroong isang problema yung buong bansa. Silence ang binibigay niyan. Di ba? May silence! Gumagano, di ba? Pag silence po yan, lahat po ng kabayanan tumatahimik. At umaalis ng trono. Pero actually, walang maisip yung hari. Pero lahat yan nagiiwan ng idealismo sa mga kababayan, di ba? Na minsan may nagkakaroon ng positive reaction, mga negative. Napakatinding weapon po niyan. Silence. Isa pong kamalian, medyo big mistake.
Wag na wag po nating ilalagay, sorry po mga kapatid na mga sis natin dyan, wag po nating ilalagay yung babae sa pedestal. Alam ko, 90% mag-agree po sa akin. Kasi kahit sila, ayaw nila yon. Kahit po sila mga utol, ayaw po nila yon. Hindi, lagi nila sinasabi, o sige nga, kaya mo bang pitasin yung buwan? Actually, mga saying lang po yon. Pero, actual na po, hindi po nila gusto yun. Ang gusto po nila, yung lalaking agapay sa kanila, pero hindi yung luluhod at lalagay po sila sa pedestal. Maling-mali po yun. By doing that, nawalan na po kayo ng respect. Kumbaga, hindi nyo na po nakuha yung respect ng babae. Kumbaga, in-reveal nyo na po kagad yung sarili nyo. Walang karespe-respeto. Kung sagutin man kayo o mahalin man kayo dahil, of course, napaka-loyal natin, napaka-genuine natin, hindi po tatagal. Kaya nakikita nyo po, ang ganda ng relasyon. Kaya nga po may tinatawag na isang linggong pag-ibig. Lunes, o di ba? Yan po yan. Nangyari po yan sa akin, personally. Lunes, Martes, Miyerkules, pagdating po ng linggo, hiniwala yan. Bakit? Kasi akala mo, di ba? Nilalagay mo sa pedestal. Akala mo talaga, uy, mahal na. Pinapatunayan mo, dinadala mo ng blaklak. Kumbaga, pinapakita mo. Yung pala, at the back of her mind, tinatry niyang mahalin ka. Kasi believe siya. Believe siya sa pagmamahal mo, pero hindi po yun ang hinahanap niya. Actually, diniscuss ko sa previous video ko bago po ito, kung ano po yung pinaka-weapon na dapat po natin kailangan para mapasagot po natin ang mga babae at matutunan po tayong silence, no contact. Bakit ganun kahalaga? At bakit ganun ka-effective? Unang-una, pag tayo po ay silence, yun nga po tulad ng discuss ko dati, ginawa natin yung hindi niya expected. Kumbaga, nag-back off ka, tumahimik ka. Doon pala magkakaroon po tayo ng respect. Unang-una pa lang Pangalawa, nagmumukha po tayong strong. Di ba? Nagmumukha po tayong strong. Di ba? Number one po yun Nagmumukha po tayong malakas, nagmumukha po tayong manly, kumbaga alpha male talaga. Kasi nga, hindi niya alam kung yung ginagawa niyo, guessing siya, mysterious, di ba? Positibo. Kumbaga, napaka-positive mo. Kasi, although hindi syempre, normally naman yung lalaki, nakaganyan yan. Nag-iisip yan sa bahay. Pero by means of silence, at wala ka sa harapan niya, nagmumukha po tayong positibo. Talagang manly, talagang bumibilib siya. Nagkakaroon po siya ng interest, napapaisip natin siya. Number 3, pagka tayo po ay bumitaw ng silence, dumistansya tayo ng konti, less mistake po tayo, o totally no mistake. Kasi tulad niyan, halimbawa, tumawag tayo sa telepono, nanggulo tayo, nagbasag tayo ng bote, umiyak tayo, lahat ng mistakes nandun na. Kumbaga, nung okay na tayo, nung mukha na tayong confident na talagang sinasabi natin sa kanya na mahal mo siya, mahirap na pong gamutin. Mahirap na pong gamutin. Kasi nga po, nasira na natin Pero kung no silence, less mistake po yan, or totally no mistake. And isa pa po, syempre, kind, nagmumukha tayong mabait, and very, 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 very reliable. Kumbaga parang, ayan tinan mo, ang galing talaga ni Bok. Kumbaga dahil sabi ko sa kanya, another time, naiintindihan niya talaga ako. Nagkakaroon po siya ng aspirations. Naiisip po niya ba? Talagang very reliable siya, ang bait niya. O doon po yun. Hindi katulad nung sasabayan natin, yung puwersa, babagsak po tayo. Kaya nga po napaka-effective nung habang ginagawa po natin yung silence or lumalayo po tayo. Nagkakaroon po tayo ng improvement sa sarili natin. Kumbaga hindi tayo nag-hope, binago natin yung sarili natin, nagpagupit tayo, medyo nag-workout tayo ng konti, medyo gumanda yung ating kumbaga body build up, gumanda. Nakikita rin po niya yan Saan po? By means of Facebook, mga kwento. Minsan nasisilip din po tayo. Although hindi na po sa kanya yung attention mo nakikita po niya yan. Ngayon, pag dumarating po yung mga bagay na yan, sasabihin ko po sa inyo, ignorance, ayaw po ng kahit sino yan. Kahit po sino, ayaw. Di ba tayo po, ma-ignore lang tayo ng bagya, sasapakin mo na di ba, ganun sa mga, pag pumasok ka ng tundo, pag yung mga lasing dun. Kaya ako, pag pumasok ka ng tundo, kung saan ka pumasok, doon ka lumabas. Sa kabilang kanto, huwag kang lalabas kung saan kasi baka may na-ignore ka dun, lagot ka. Joke lang. Pero ayaw natin ng ignorance. Ayaw natin ng ini-ignore tayo. Ganun din po yung mga babae. Kahit negative po yan, much better pa nga po yan Kahit negative na napansin, okay pa yan kaysa in-ignore mo ko. O, di ba? So, yung ginagawa po natin is complete ignorance. Kumbaga, wala. Busy tayo. Biking tayo, nagbabasketball or whatever. Ang ginagawa natin, pero
not related sa kanya. So napapaisip po siya, talagang ini-ignore niya ako, di ba? So hindi po maganda yon at hindi po applicable yun sa kanya. Parang okay naman to si Tol. Di ba? Parang nagkamali yata. Kasi nung nakita ko siya, nung nanligaw siya sa akin or nireject ko siya, sobrang desperado siya nun eh. Pero sa nakikita ko ngayon, very attractive siya at saka motivated. Ang galing niya talaga. So naiisip niya, pero hindi aminin ng babae. Ngayon, pag ginagawa na po natin yun, ayaw po nun na mawala siya sa eksena. Kasi isipin po nila, so papaano yun? Iba makikinabang sa kanya? O, di ba? Iba yung sasamahan niyang tropa, iba yung magiging girlfriend niya. Hindi papayag kahit po sino. Dahil ayaw po natin ng ignorance. Pero ina-advise ko nga po, wag po tayong magpo-post na may kasama po tayong iba. Kasi po, magba-backfire po yan sa atin sa ngayon. Pag-isipan natin mabuti. Ang pinaka-importante lang natututukan natin is yung feelings, as I've said earlier, no? Yung feelings po, breakdown natin ha, yung feelings po. Hindi po natin pwedeng, sige pupunta ako ngayon doon at sasabihin ko sa kanya, ganito yung nararamdaman ko. I'm sure, hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi nang hindi siya umoo. No. Mag-focus po tayo sa feelings. Kasi sabi ko nga, kahit oohan ka niya, baka bukas lumipad ng bagyo yun. Kawawa ka. Nangyayari yan. O, diba? Kaya sabi kong ganyan, mag-focus po tayo sa nararamdaman ng babae. Diniscuss ko na rin po yan sa mga dating vlogs natin at sinabi ko po doon kung ano po yung tatargetin natin kung gusto nating lumigaw at gusto nating mapamahal sa atin ng isang dilag. Diba? So, yun po yung mga solusyon. Ngayon po, lastly, ganun kagaling, ganun gaganda yung mga pilantik ng dila natin, wala pong babalik o wala pong sasagot sa atin sa pamamagitan po ng lohika. Wala po. Lagi po yung feelings and love. Love lang po talaga yan. Kaya po nakikita natin yung iba dyan magkasama sa luneta, pero wala pong feelings yun. Kumbaga, ano lang po. Pero lagi po yan tungkol lang po dun sa pagmamahal. Kailangan po meron yan. Kahit po konti lang na pwede nating enhance at i-develop para mauwi po tayo sa isang relationship na tunay, relationship na tunay. Okay, so maraming salamat po. Ako pala si Papong is willing na tumulong sa inyong lahat. Willing makibahagi kung mamarapatin nyo. Willing po akong mag-message. Lagi po ako sumasagot kahit po madaling araw. 24 hours kung kaya ng katawan ko, kung kaya ng aking isipan. Madaling araw, 2:00. Minsan pag napa-CR lang saglit, nagme-mensahe po ako. Ako po ay nagre-reach out sa mga taong kausap natin. So maraming salamat po. Bago po ang lahat, kung nagustuhan niyo po yung video, feel free to subscribe sa Papong TV. Ayan, so pakiclick na rin po yung notification bell. Paki-like na rin po para po updated po tayo sa mga parating pa pong video about Michael Jackson at syempre po relationship. Ayan, so maraming salamat po. Thank you po sa lahat. Next time po magsha-shoutout po tayo. Kasi para mabati naman po natin yung mga kaibigan natin dyan.